The Extreme Feast. Kabanata 1041-6 na po. Hindi siya pinansin ni April. Hawak niya ang phone niya at tuwang-tuwa ang bawat komento. Ni-refresh niya ang kanyang pahina halos bawat segundo. Natutuwa siyang nakabalik na si William, at natutuwa siyang okay na ang Palmer Group. Pero ipinagmamalaki niya na nakahanap si Diane ng isang mabuting lalaki at mayroon siyang kamangha-manghang manugang. Walang masyadong proud moment sa buhay si April, pero sa manugang na tulad ni Ethan, binati pa siya ng mga tao habang nasa daan. Lahat dahil siya ang biyena ni Ethan. May lumabas na notification sa phone ni April. Mabilis niyang binuksan iyon para basahin. Bumaba ang ekspresyon nito habang nakatingin sa kanya. Hindi ba't prutas lang iyon mula sa hilagang kanluran? Is that worth bragging about? April, you're getting easier to please. Nang mabasa ni April ang komento ay agad niyang gustong sumagot. Ngunit kahit na matagal na niyang pinag-isipan ang sagot, hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Habang hawak niya ang phone niya ay napakagatlabi siya at nawala agad ang good mood niya. Grabe talaga siya, malungkot na sabi ni April. So what if your daughter married a rich man? Kailangan mo ba akong asarin? Mayaman din si Ethan, pero ayaw niyang maabala sa pakikipagpaligsahan sa kanila. Gustong suklian ni April, pero ayaw din niyang lumubog sa level niya. Noong college sila, siya ang dating class diva, at palagi silang nakikipagkompetensya. Ngayong nasa 50s na sila, huminto na sila sa pagkukumpara ng kanilang hitsura at nagsimulang magkumpara ng kanilang mga manugang. Anong nangyari, Mom? Nagpatuyo ng buhok si Ethan pagkababa niya mula sa shower. Wala lang, sabi ni April sabay baba ng phone niya at nilingan si Ethan. Magpahinga ka ng mabuti pagkatapos maligo. Napakahirap para sa iyo na patuloy na magtrabaho sa negosyo sa lahat ng oras. Hindi niya alam kung saan nagpunta si Ethan. Ngunit ang Palmer Group ay napakabilis na lumago at ang kanilang negosyo ay lumaganap sa buong bansa. Sa huling pagpunta niya sa Starling City, pumunta siya sa Hilaga sa sandaling tinanong niya kung saan siya pupunta. Naaawa si April sa tuwing nakikita niya ang pagod niya. Nagsumikap si Ethan upang may bahagi ang pasanin kay Diane at makatulong sa pagpapaunlad ng Palmer Group. Minsan naiingit siya kay Diane dahil nakilala niya ang napakagandang lalaki. Hindi ako pagod. Paano ako mapapagod sa pagtulong sa pamilya ko? Bago pa matapos si Ethan, muling nagring ang phone ni April. Sa pagkakataong ito ay isang text message. Sinulyapan siya ni April at mas naging masama ang ekspresyon nito. Ito ay isang class reunion para sa aming 20th graduation anniversary. Nang tingnan siya ni Ethan ay hindi na ito tinangkang itago ni April. Siya ay ang kanyang kalahating anak, kaya walang dapat itago sa kanya. Ayokong pumunta. Napangiti si Ethan. Kung titignan sa itsura ni April, ayaw niya talagang umalis. Pero kailangan niyang maghanap ng dahilan para hindi magpakita. Nagbago ang kalikasan ng class reunion, lalo na pagdating sa 20th graduation anniversary reunions. Ang ilan sa kanila ay pumunta sa layuning magpakitang gilas. Ang iba naman ay gustong-gustong paghiwalayin ang masayang mag-asawa. Kung may mga taong malalapit sa'yo, ito na ang tamang panahon para kumonekta. Kung tutuusin, wala kang masyadong pagkakataon na makilala sila pagkatapos ng kasal, nakangiting sabi ni Ethan. Hindi naman masyadong nakakahiya na dumating si April, kung isa sa alang-alang ang sitwasyon ngayon ng kanilang pamilya. Ang mga tao sa kanilang henerasyon ay nagtrabaho ng husto sa loob ng higit sa 20 taon, kaya karamihan sa kanila ay may isang tiyak na antas ng kayamanan. Nag-aalala ka ba na hindi pa sumusuko ang mga nagmamakaawa sa iyo noon? Nag-aalala ka bang magseselo si Dad? Para saan ang selos? Sabi ni April na namumula, I'm so old, and my face is full of wrinkles. Sinong magkakagusto sa akin? Ayoko lang makakita ng mga nakakainis. Kabanata 1042. Bumantong hininga siya at ginawa ang tanging magagawa ng isang babae habang sinasabi niya, tingnan mo kung ano ang nangyari pagkatapos kong i-post ang larawan. Iniabot ni April kay Ethan ang kanyang telepono at galit na sinabi, hindi ko man lang sinusubukang magpakitang gilas. Pero tingnan mo kung paano siya tumugon. Paano kung may manugang siya na boss sa industriya ng karbon? Natuwa si Ethan pagkatapos niyang sumulyap.
Ang kanyang biyenan ay naging napakauso at alam na kung paano gumamit ng social media ngayon. At talagang pinupuri siya ng unang post na ito. Paano niya hinayaang magalit si April? Yung boss ng coal mining company. Magaling siya, sabi ni Ethan, who is probably from the Northwest, right? I heard the owner of the mine there is worth 10 of billions. Sinulyapan siya ni April nang walang sabi-sabi. Siyempre, alam niya kung gaano kayaman si Ethan. Ang 10 bilyon ay walang iba kundi isang itim na card para kay Ethan. Ngunit hindi niya ito kinuha. Ano ang silbi ng pagsisikap na makipagkompetensya sa kayamanan? Ang Palmer Group ay malamang na higit sa 10 bilyon sa mga tuntunin ng halaga sa pamilihan. Itong matandang kaklase mo ay nagpadala pa sa iyo ng mensahe para sabihin na kakampi nila ito at iniimbitahan ka pa. I'm not going, sabi ni April at tinanggal ang message nang hindi man lang tinitingnan. Hindi siya magagalit. Kapag hindi ka pumunta, baka imbitahin niya si Dad. Ang babaeng ganito. Si Ethan ay nag-swipe pababa para tingnan ang impormasyon at hindi napigil ang tumango habang sinasabi, she keeps herself in pretty good shape and doesn't look like she's 50 years old. Nang marinig ni April ang sinabi ni Ethan, agad niyang ibinalik ang phone para i-swipe ang picture. Habang tinitignan niya ang mga litrato ay lalo siyang nagalit. Hindi uobra yan. Kung talagang umalis si William, baka may ginawa talagang kabaliwan ang tanggang babaeng ito. Noong araw, inaakit niya si William at sinabihan itong makipaghiwalay kay April. Napakawalandiya niya. Ethan, so you think I should go? Umalis ka. Sabi ni Ethan. Of course, you should go. You should go and you should dress your best to go. Tingnan ng mga kaklase mo kung gaano ka kahusay ngayon at inggit sila sa iyo. May mga malalapit akong kaibigan. Mga kaibigan sa Hilagang Kanluran, kaya isasama ko si nanay para mamites ng prutas sa hardin. Ipapadala rin natin kay Lola pagbalik natin. Nag-alinlangan si April. Sigurado akong hindi pa nakakasubok si Lola ng prutas sa lugar na iyon. Bakit hindi ka mamili ng ilan para subukan? Sigurado akong gusto din pumunta ni Dad. Bakit kailangan niyang pumunta? Pupunta ako. Sabi ni April na tumayo. Ilang class meeting ang maaaring mangyari sa kanyang buhay. Gusto niyang ipakita sa kanila na hindi siya gumagawa ng masama gaya ng sinabi nila. Si April ay hindi dapat ikumpara o ipakita, ngunit hindi siya magsisinungaling kung may nang-aapi sa kanya. Number 3, sabi ni April habang tinatawag siya. Halika at sunduin mo ako mamayang hapon. Gusto kong magpaayos ng buhok. Tingnan mo kung libre din ang nanay mo na sumama sa akin sa pamimili ng damit. Pagkababa ni April ng telepono, tumingin siya kay Ethan at sinabing, I'm never competitive about anything and I don't need people to think high of me. I can tolerate it if they look down on your dad and myself or even pagtawanan kami pero. Panunuya ni April, I only have one daughter and one son-in-law. Kung maglakas loob silang sir-on kayong dalawa, hindi ko sila hahayaang mahiga. Ethan, I'll take you to. Makikita nila ang aking anak at manugang. At alamin kung gaano kayo kagaling kumpara sa kanila. Mataimtim na tumango si Ethan. Hindi na nagsalita pa si April. Mas lalo siyang kinabahan ngayong napagdesisyonan niyang umalis. Ito ang unang pagkakataon na lantaran siyang tumugon sa pang-aasar ng isang tao. Kaya hindi lang siya kinabahan, medyo masaya rin. Ethan. Naglakad siya ng ilang hakbang at mukhang medyo nag-aalala habang sinasabi, hindi naman natin ipapahiya ang sarili natin, di ba? Huwag kang mag-alala. Iyon lang ang dalawang salitang sinabi ni Ethan. Kabanata 1043. Sinabi ni Ethan na walang sino man ang pinayagang bubuli kay Diane, April, o William. Bukod dito, pinuri pa siya ni April sa post. Wala sa mga bagay sa bahay ang hindi mahalaga. Mas mahalaga pa ang problema ng kanyang biyenan. Masayang niyakap ni Ethan si Diane habang natutulog sila sa gabi, pagkatapos kinabukasan, ibinalik niya sina Diane at April sa Hilagang Kanluran. Sa tuktok ng bato. Ito ay isang mining town tulad ng Westmore sa Hilagang Kanluran, maliban sa mas maliit na sukat kumpara sa Westmore at Cliffdale.
Pangunahing nagmimina ng karbon ang Stone Peak, at mayroong tatlong mga boss sa pagmimina ng karbon na bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa $10 bilyon. Siyempre hindi sila kasing yaman ng pamilya Rugen, kaya walang paraan na maakit si Ethan sa kanila. Habang nakaupo sila sa kotse, nakita ni Diane na nakakatawa ang kanyang ina. Hanggang doon, medyo maganda ang mood ni April at patuloy na nagse-selfie. Hindi na siya ganito dati. Gusto kong makita nila kung gaano kahanga-hanga ang aking anak na babae at manugang. Sabi ni April. Diane, ngumiti ka sa akin. Paano mapipigilan ni Diane ang pagtanggi sa kanya? Pakiramdam niya ay gumagawa si Ethan ng bundok mula sa pugad ng daga. Isa lamang itong class meeting sa pagitan ng isang grupo ng mga matatanda sa kanilang takip-silim taon. Bakit siya kasali? Ngunit sinabi ni Ethan na walang sino man ang pinapayagang bubuli sa mga Palmer maliban kung siya ay patay na. Sa tingin mo ba ay masamang ideya iyon? Tanong ni Diane na sumulyap kay Ethan habang nakatitig sa mata. Medyo istorbo tayo dito. Pinagalitan muna nila si Mama, sabi ni Ethan nang hindi man lang dinidilat ang mga mata. At saka, sa tingin mo ba ganon ako kalibre? Hindi man lang siya mapakali sa isang makapangyarihang pamilya sa hilagang bahagi, lalo pa sa isang maliit na coal mining tycoon. Hindi man lang interesado si Ethan na tapakan ito. Si Diane beamed habang sinabi niya, anong secret mission ang meron? Sa sobrang tagal na nakasama ni Ethan, hindi nagkulang ang taong ito na sorpresahin siya. Maraming bagay na kailangang ayusin at baguhin sa Northwest mining industry. The fact that they secretly operate a number of illegal mines is a problem in itself, sabi ni Ethan nang sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Diane. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag nahuli natin sila at tingnan kung tapat sila o hindi. Nabigla na ang mga Rugen sa pagsunod, kaya ngayon ay gusto ni Ethan na makita kung dapat siyang pumatay ng higit pa upang magpakita ng halimbawa o kung sila ay sapat na matalino upang baguhin ang kanilang mga paraan. Ang mga mapagkukunan ng pagmimina ay talagang mahalaga para sa pag-unlad ng ekonomiya at hindi natin magagawa ng walang pagmimina, sabi ni Diane, na tumango. Ang bihirang mineral ay pag-aari ng militar at napakahalaga sa ilang lihim na industriya. Hindi natin maaaring hayaang dumaloy ang mga mapagkukunang ito palabas ng ating bansa. With that thought, bigla siyang may naisip. Sinusubukan mo bang gumawa ng Red Star Mining? Napakaraming tao sa ibang bansa na ang mga mata ay nasa hilagang kanluran. Kailangang bumuo ng isang kalasag ang Red Star Mining. Sabi ni Ethan habang nakapikit ulit. Asawa, hindi ako makatingin sayo. Bakit? Maglalasing ako. Natahimik si Diana. Napakasinungaling ni Ethan. Ginugugol ng mga tao ang kanilang buhay sa pakikipaglaban para sa katanyagan at katayuan sa pag-asang magmukhang mas mayaman at mas marangal, lalo na sa harap ng kanilang malalapit na kakilala. Ang bawat tao'y nais lamang na ipakita ang kanilang pinakamahusay na bahagi. Sa edad ni April, hindi na tamang paraan ang paggamit ng kayamanan at katayuan bilang tool sa paghahambing. Sa kabilang banda, kung kaninong mga anak ang higit na namumukod tangi at kung sinong mga bata ang mas swerte ay nagiging isang bagay na hindi napapagod na ipagmalaki. Pagkarating ni April sa hotel, hiniling niya kay Diane na tumulong sa kanyang make-up pagkatapos magpahinga at magpilit na magbihis. Ang mga babae ay maaaring maging lubhang nakakatakot kapag sila ay nasa lalamunan ng isa't isa. Habang nakaupo si Ethan sa labas sa sopa para manood ng telebisyon, tinawagan niya si Winston. Follow up personally. Alamin ang lahat ng dapat malaman tungkol sa alien forces na umabot sa kanilang mga kuko sa hilaga, pagkatapos ay ilabas sila, mahinahong sabi ni Ethan. Palibhas ay hindi nahawakan ang mga ito sa loob ng ilang segundo, maaaring nakalimutan ng estranghero kung ano ang pakiramdam ng pagkagalit sa akin. Kabanata 1044. Pagtalikod ni Ethan, lumabas sina April at Diane. Agad niyang ibinaba ang phone niya at tumayo na para bang natulala siya sa nakita. Wife, hindi mo sinabi sa akin na may kapatid ka pala. Hindi napigilan ni Diane at April na tumawa. Kahit alam niyang tinutokso lang sila ni Ethan ay hindi nila maiwasang tumawa. Ang galing mong magsalita. Sabi ni April. Huwag mo akong pagtawanan.
Hindi ako nakikipagdila dito dahil nagsasabi lang ako ng totoo, sabi ni Ethan na patagong mukha. Ready ka na ba? Pumasok ka na. Ito ang unang pagkakataon na nagkusa siyang sumampal sa mukha ng isang tao. At medyo iba ang lasa. Ang Stone Peak Hotel ay isang upscale hotel sa lungsod, kaya syempre mayroon itong tag ng presyo upang tumugma. Malinaw na pinili ni Phyllis Hines ang lokasyong ito para ipakita sa kanyang mga kasamahan kung gaano siya kagaling dito. Alam ng lahat na ito ay para lamang sa pagmamayabang, ngunit walang gustong magpatalo. Ang dati nang hindi nasuot na mga branded na damit ay inilalabas lahat para plantsahin para maisuot. Inilabas pa nila ang matagal nang nakalimutang leather na sapatos para pakinisin. Iniipon nila ang lahat ng mga trinket na maaari nilang gawin sa kanilang sarili at hindi man lang subukan. Lumitaw si April sa simpleng damit. Bukod sa pagbili ng bagong damit, gintong singsing lang ang suot niya sa daliri. At iyon ang wedding ring na ibinigay ni William sa kanya noong ikasal sila. My goodness, you're all here. We have not seen each other in 20 years, I think. So, wala ka pang araw na tumatanda. You really keep yourself in good shape. Phyllis, balita ko malapit nang marehistro ang kumpanya ng anak mo. Ang galing niya. Ang class meeting na ito ay mas katulad ng cocktail party ni Phyllis Hines. Siya ay mayaman sa mga alahas at nagsusuot ng mag-agarang custom-made na damit. Burgundy ang buhok niya at medyo nagpabata siya. Tanging ang mga hikaw na suot niya ang may halaga. Naglakad siya na suot ang kanyang matingkad na pulang takong at nagpakita ng sobrang kakisigan. Did you bring your children with you? Di ba sabi ko pwede mo silang isama? Baka magkatugma at magkakasama ang iba sa kanila. Magiging convincing competition ito dahil magkaklase tayo at magkakilala ng mabuti. Nagpatuloy si Phyllis sa pag-aaliw sa lahat habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang lugar. Nang makita niyang pumasok si April sa hotel ay nagningning ang mga mata niya. Agad niyang pinutol ang kanyang high heels. Abril. Sabi ni Phyllis Hines, hinawakan ang kamay niya. Siya bimdat sinabi, akala ko hindi ka darating. Ngumiti si April, inimbitahan mo talaga ako, kaya paano ako hindi sumama? Habang binabati ng dalawang babae ang isa't isa, nakita ni Ethan ang isang nakamamatay na hangin sa kapaligiran. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang walang halaga ang labanang naranasan niya kumpara sa labanan ng mga babae. Mas nakakatakot sila. Of course you should come, masayang sabi ni Phyllis, ilang beses pa lang kaming nagkita since graduation. Is this your daughter? Nilinggan niya si Diane at sinabing, isang beses lang kita nakita noong ipinanganak ka. Malalaki ka na ngayon. Hello, Tita Phyllis? Magalang na bati ni Diane, tumango. Oo na. Ayos lang ako. Sagot ni Phyllis bago bumaling kay Ethan. Tapos biglang nagbago yung ekspresyon niya. Nagpunta siya upang magtanong tungkol kay April at natuklasan na ang manugang na ito ay nagpakasal sa pamilyang Palmer. Nabalitaan din niya na dati siyang pulubi at medyo hindi matatag ang pag-iisip. Medyo maganda si Diane at mukhang maganda ang kalagayan ng mga Palmer ngayon. Ngunit upang maprotektahan ang mga ari-arian ng kanilang pamilya, sinadya nilang makahanap ng isang loon na mapapangasawa sa kanilang pamilya. Matagal siyang natawa sa kasawian nila. Tita Phyllis, mukhang nakita kanina, sabi ni Ethan nang hindi na hinintay na magsalita pa si Phyllis. Kabanata 10:45. Nakita mo na ba ako dati? Natigilan si Phyllis. Gusto niyang sabihin na nakita niya siguro ito dahil sa sobrang tagumpay niya, pero bigla niyang nakalimutang sabihin. Noong pulubi ako, isang kamukha mo minsan ang kumuha ng tinapay sa akin, mahinahong sabi ni Ethan na nakangiti. Kung hindi lang ganito ang suot ni Bibi, akala ko ikaw yun. Natigilan si Phyllis. Nakipag-away ba siya kay Ethan sa kalye para sa tinapay? Kalokohan. Paano niya makukuha ang tinapay ng ibang tao sa kalye? Paano kaya iyon? Ako. Oo, tama ka. Paanong posible iyon? Sabi ni Ethan. Sinong lalaki ang hahayaang magdusa ng ganoon ang isang magandang babae na tulad ni Tita Phyllis? Bago pa makasagot si Phyllis, nagdagdag ng panibagong pahayag si Ethan na nagparamdam kay Phyllis na parang hindi siya pinapansin.
Ethan is obviously trying to say that she divorced her ex because he was broke, and that's why she planned to marry man. Pinagalitan siya sa pagiging materialistic niya. Awkward na ngumiti si Phyllis sa labas, ngunit sumilay sa kanyang mga mata ang sama ng loob. Nahulaan niya na malamang na maraming masamang sinabi si April tungkol sa kanya. "Come in," sabi ni Phyllis. Mabilis na iniba ang usapan. "April, nandito na lahat ng iba nating kaklase. I bet they're going to blow out by your outfit today. Everyone brought their kids to see if they could match one. Sa kanila ngayon. Napakaganda ni Diane." Hinayla ni Phyllis si April sa loob at nagsalita habang naglalakad. Iisipin ng mga walang alam na malapit silang magkaibigan. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Diane at pinagmasdan itong nagpipigil ng ngiti. He said solemnly, "You have to be serious. We have to make mom proud today. Para hindi tayo matatalo." "Okay," sabi ni Diane habang huminga ng malalim at naisip kailan ba nawala ang taong ito. Ang lugar ng hotel ay maluho at halatang pinalamutian ng napakaganda. Mayroong ilang mga mesa para sa mga matatandang kaklase at iba pa para sa kanilang mga anak. Hindi man lang naisipan ni Diane na pumunta sa ganoong meeting. Kaya naghanap na lang siya ng mauupuan at umupo kasama si Ethan. Sa mesa, nagsimulang magpakilala ang lahat. "Hello, anak, ako ni Lee Sands, Brian Sands. General Manager ako ng Starfish Limited. Hi, everyone. I'm the head of marketing at Sunshine Corporation. My name is Kurt Hines and this is my business card. Nagtatrabaho ako sa customs." Ano man ang palakaibigang pagpapakilala, may ilang pagmamataas sa paraan ng pagsasalita ng bawat isa. Kung sino man ang maglakas loob na dumating ngayon ay ang mga may magandang trabaho at mataas ang kita. Ang mga ordinaryong tao ay mahihiya na lumapit. Nang matapos ang lahat sa kanilang pagpapakilala, lumingon sila kay Ethan at Diane. Bago magpakilala si Diane, sinabi ni Ethan, "Wala akong trabaho." Sa isang pangungusap, agad niyang pinatay ang lahat ng interes sa kanya. Siya ba ay walang trabaho? So pumunta siya dito para sa libreng pagkain ngayon. Hindi mapigilan ng isa ang tumawa. Walang palitan ng mga salita ngunit may paghamak sa tawa. Medyo na-curious pa nga siya kung kanino galing ang lalaking walang trabaho na ito, at kung paano siya magiging kalmado tungkol dito. Palihim na sinulyapan ni Diane si Ethan. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay na parang nagtatanong, "Hindi ba tayo dapat pumayag na ipagmalaki ang ating ina ngayon?" Kahit na sabihin niya na siya ang vice-presidente ng Palmer Group, walang nang ahas na sabihin na hindi siya. Ibinalik ni Ethan ang kanyang tingin na parang sinasabing, "We have to be honest people." Mukhang maraming nagkakagulo sa palengke ngayon, lalo na sa Starling City at North. May narinig ka ba? May isang kumpanya na tinatawag na Palmer Group na nagpapatakbo ng isang ganap na naiibang modelo ng negosyo kaysa sa iba pang makumpanya. Sila ay nakakagulat na walang pakialam sa mga kita. Ito ay nakakalito lamang. Oo, eksakto. Pero hindi alam ng marami ang tungkol sa kanila. Iilan lang din ang narinig ko dito at doon. Masyado silang misteryoso. Nang marinig ni Diane na pinag-uusapan nila ang Palmer Group, pinaikit niya ang kanyang tenga para makinig. Ngunit ito ay malinaw na ang mga taong naruroon ay masyadong mababa upang malaman ang anumang bagay. Paano sila mabubuhay kung walang tubo? I think they just sell the concept to kill and run away with the money. Hindi ba maraming kumpanyang ganyan dyan? Kabanata 1046. Ang pinuno ng marketing mula sa Sunshine Corporation, si Kurt Hines, ay tumawa ng mapanlate. Tapos sabi niya parang mas alam niya, "Capitalism is about profit. How can you believe them when they say they are not interested in money? Business strategy lang yan. Parang sinasabing libre ang isang bagay kapag ang libre ang kadalasang pinakamamahal." Nagsasalita sila na para bang napakaraming kaalaman at ang ilan sa kanila ay hindi agad nakakatulong. Nagsimula pa silang magbuhos ng tsaa at mag-ihaw sa isa't isa sa halip na alak. Nagkibit balikat si Diane at mahinang sinabi, "We're not interested in money at all." Kung nagmamalasakit lamang siya sa paggawa ng pera, kung gayon ang Palmer Group ay maaaring kumita ng hindi bababa sa $100 milyon sa isang araw.
Hindi pa kasama doon ang baon na binigay ni Ethan sa kanya paminsan-minsan. Mas marami iyon kaysa sa ginawa niya sa Palmer Group. Ang sweldong $20,000 sa isang buwan ay sapat na para mabayaran ang lahat ng kanyang mga gastusin. Anong sinabi mo? Tanong ng babaeng nakaupo sa tabi ni Diane. Natawa siya nang marinig ito at sinabing, tama ba ang narinig ko? Tumingin siya kay Diane ng mapang-akit na tingin. Pinagmamasdan niya si Diane habang nakaupo. Dahil magkahawak kamay sila ni Ethan, kailangan nilang maging item. Kung si Ethan ay isang walang trabaho, paano naman siya? Laking gulat niya na hindi siya interesado sa pera. Lahat ay may kasama, kaya dinadala nila ang kanilang mga anak, o ang kanilang manugang o manugang. Anyway, iyon talaga ang taong gumagawa ng pinakamahusay sa pamilya. Dinala ng pamilyang ito ang kanilang dalawang anak, ngunit ang isa ay walang trabaho habang ang isa naman ay hindi interesado sa pera. Napaka-interesante. Ang Palmer Group ang pinag-uusapan nila, so may alam ka ba tungkol sa kumpanyang iyon? Sabi niya na medyo nanunuya kay Diane. Ang mga tao sa mas mababang antas ng hierarchy ay malamang na hindi narinig tungkol sa kanila. Tumingin sa kanya si Diane at tumango habang sumagot, tama ka. Siguradong walang karapatang malaman ang mga tao sa ibaba tungkol sa kanila. So, narinig mo na ba sila? Agad na nagalit ang babae. Natarante siya kaya hindi siya makapagsalita. Sinadya niyang kutsain si Diane dahil hindi siya interesado sa pera. Ngunit wala sa kanila ang tila mataas ang katayuan sa lipunan at wala silang gaanong presensya sa hapag. Pero matapos siyang guluhin ni Diane ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya sinubukan na lang niyang pagtakpan ang kanyang kakulaitan sa pamamagitan ng pag-inom ng tsaa. Itinagilid ni Diane ang kanyang ulo at tahimik na tumango. Paanong wala siyang alam tungkol sa Palmer Group? Sino pa sa mundo ang mas nakakakilala sa Palmer Group kaysa sa kanya? Sinalubong niya ang mga mata ni Ethan at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang napaka-satisfy ng pakiramdam ng sasample sa mukha ng isang tao. Lahat. Sabi ni Phyllis, hawak ang microphone. Please shut up, everyone. I want to say a few words. Ngayon ay ang aming 20th anniversary class gathering at napakabihirang magsama-sama tulad ngayon. Ayokong sayangin ang pagkakataon, kaya inaanyayahan ko ang lahat na subukan at dalhin ang kanilang mga anak. Pwede namang makipagkaibigan ang mga bata sa isa't isa at baka makatulong sila sa negosyo. Nakangiting sabi ni Phyllis. Ngayon, pwede ba nating iakyat ang mga anak natin sa entablado at magpakilala? Pagkasabi niya nun, nanguna siya at pumalakpak. Natuwa agad ang mga taong nakaupo sa iisang table ni Ethan. Tumingin-tingin sila sa paligid at nakakita ng ilang magagandang babae, at maaaring nakaisip na sila ng mga pangalan para sa kanilang mga anak. Medyo nahihiya pa yata ang lahat. Paano na to? Pakilala ko muna ang manugang ko. Napangiti si Phyllis. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sinadya niyang iwaswas ang tingin kay April, naghihintay na lang makita ang nakakainggit na ekspresyon ng mukha nito. Kabanata 1047. Kinaway-kaway ni Phyllis ang kanyang kamay sa desk ni Ethan at tumayo lang ang nagsalita na may ngiti sa labi. Tumahimik ka. Nang batiin niya si Phyllis, pulang-pula ang mukha niya. Walang katapusang tumango siya habang sinasabi, good boy. Hayaan mo akong ipakilala ang aking manugang na si Royce Fuller. Tumango si Royce Fuller at naglakad papunta sa stage na nakataas ang ulo. Ang ganda ng aura niya. Kinuha niya ang mikropono mula sa kanya at tumingin sa mga tao. Kitang-kita niya na lahat ng matatanda ay humanga sa kanya at lahat ng mga kabataan sa kanyang mesa ay nakatingin sa kanya na may naiinggit na mukha. Hello everyone. I'm Royce Fuller. This beautiful lady is my mother-in-law, Phyllis. Sinadya nitong pang-aasar kay Phyllis habang nakaturo sa kanya at natatawa. Lalong ngumiti si Phyllis. Hindi na niya ipinagmamalaki na napangasawa niya ang isang mayaman. Sa halip, ipinagmamalaki niya na ang kanyang anak na babae ay nagpakasal sa anak ng isang coal mining tycoon. Sa loob ng ilang taon, ang kanyang manugang ang papalit sa kumpanya para maging boss at magkaroon ng maraming pera. Sa panahon ngayon, mas mabuting mag-asawa ng maayos kaysa maging maganda. Kung hindi, ang kanyang anak na babae ay dapat magdusa. Sa pag-iisip niya na inilingan niya si April.
Pero parang kalmado si April at walang pagbabago sa ekspresyon niya. Ang aking tahanan ay nasa Stone Peak. Ang Fuller Mining ay pag-aari ng aking pamilya. Nang matapos siyang magbahagi, agad na sumigaw ang mga matatanda sa karamihan. Fuller Mining. No wonder napapakasalan siya ng anak na babae na si Phyllis. Hindi na kailangang sabihin. Ang Fuller Mining ay isang sikat na mining enterprise sa Hilagang Kanluran. Bilyon-bilyon ang kinikita nila bawat taon. Phyllis, hindi ka pani-walang swerte mo. Ang pambabola ay nagpakinang sa tuwa sa mga mata ni Phyllis habang walang katapusang winuwagayway ang kanyang mga kamay. Anak ko na may karelasyon. How can that be my luck? Natuwa si Roy sa ganitong atensyon. Maraming mapagkukunan ang Fuller Mining sa Stone Peak at hawak din namin ang kapangyarihan sa Hilagang Kanluran. Kung kailangan mo ng tulong, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Tadhana ang nagsasama-sama sa amin ngayon, at dahil ang aking ina ay naging kaibigan ni parents ng lahat for decades, then we're all friends. So don't be shy, confident na sabi ni Royce. Yun lang para sa simpleng pagpapakilala ko. Nang matapos ay bumaba na siya ng stage. Alam niyang hindi na niya kailangan pang magsalita. Ang kailangan lang ay ang mga salitang Fuller Mining para mapabilib sila. Alam ng lahat sa Stone Peak ang tungkol sa Fuller Mining. Alam din ng maraming tao sa Hilagang Kanluran ang tungkol sa Fuller Mining. Kinokontrol ng kanyang pamilya ang pinakamalaking halaga ng mga reserbang pagmimina ng karbon sa Stone Peak. Sila ay mga sikat na coal tycoon. Young Master Fuller, you are too humble. Noong tinanong ko kung saan ka nagtatrabaho, hindi mo man lang sinabi. Nagulat ako. Tanggapin mo ang business card ko. Exactly. Nung narinig kong nagsalita si Young Master Fuller, ngayon ko lang nalaman na pambihira ka. And as expected, galing ka talaga sa mayamang pamilya. Young Master Fuller, gumagawa ang kumpanya ko ng renewable energy. Baka pwede nating ibahagi ang contact information natin. Napatingin si Ethan habang pinupuri ng lahat si Royce. Kahit na ang isang tao sa negosyo ng renewable energy ay gusto ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Nababago pa ba ang coal? No wonder ayaw sumama ni April. Ang pagtingin lamang sa mga batang ito ay nagbibigay ng isang malinaw na larawan kung ano ang kanilang mga magulang. Natuwa si Phyllis nang makita ito. Dahil sikat na sikat at respetado ang kanyang manugang, maganda rin ang hitsura niya. Everyone can stay in touch personally and get closer. You don't have to rush now. Let's get everyone to introduce themselves, sabi ni Phyllis sa mikropono. Lumingon siya at umaktong parang naghahanap siya sa karamihan, kahit na hindi umalis ang kanyang mga mata kay April. Tapos sabi niya, April, ikaw na. Kabanata 1048. Tumingin sa kanya si April at nanatiling kalmado. Marahan siyang kumaway. Nakita ng lahat na nakakagulat ang kanyang pagtitimpi. Alam ng marami sa kanila na nang magtapos si April, pinakasalan niya si William at naisip nila na masisiyahan siya sa buhay pagkatapos magpakasal sa isang second-tier na pamilya. Ngunit biglang naaksidente si William at naparalisa kaya agad na tumanggi ang kanilang pamilya. Dahil mahigit 10 taon na silang hindi nag-uusap, hindi nila namalayan ang kalagayan ni April. Kahit matagal na kaming nakaupo, walang nagtanong kung kumusta na si April. Ang ilan sa kanila ay nag-aalala na baka masaktan nila ang damdamin ni April at masama ang loob nito. Ngunit ang iba ay hindi interesado sa lahat. Paano makakaranas ang isang taong mula sa isang mabangkita na pamilya ng isang bagay na kawili-wili sa kanilang buhay? Bagamat maganda ang pananamit ni April ngayong gabi, iniisip nila kung gaano katagal bago makuha ang pera para sa kanyang damit. Dayan, sabi ni April, hindi pinansin ang mga titig ng lahat at inabot ang kamay para kumaway sa kanya. Then he smiled calmly, introduce yourselves to all the tita and uncles. Bahagyang tumango si Ethan kung paano nanatiling hindi apektado si April sa lahat. Talagang tinitignan niya ang parte ngayon. Tumango si Dayan. Pagkatapos ay agad siyang tumayo at naglakad papunta sa stage. Dayan, let's introduce yourself to everyone then. If you need any help in the future, you can always let me know. Nakangiting sabi ni Phyllis at inabot ang microphone kay Dayan.
Napangiti si Dayan. Pagkatapos ay kinuha niya ang mikropono at matikas na humarap sa mga tao. Hello everyone, I'm Dayan. I'm the Vice President and CEO of the Palmer Group, so I'm in charge of the company. Pagkasabi niya nito ay agad na kumunat ang noo ng ilang middle-aged men around April. Tila pinag-isipan nilang mabuti kung gaano kapamilyar ang tunog ng pangalan. Ang talahanayan na may nakababatang henerasyon ay mas mabilis na tumugon. Ang Palmer Group. Ang Palmer Group mula sa Greencliff. Biglang nagsalita ng malakas ang anak ng isang tao, ang tinutukoy mo ba ay Palmer Group mula sa Greencliff Forbidden Region? Oo, sabi ni Dayan, tumango. Grupo ng Palmer mula sa Greencliff. Ang aking ama, si William, ang aming hepe. Ang Palmer Group ay kabilang sa aking pamilya. Heavens! Ito ang Palmer Group. Ano ang Palmer Group mula sa Greencliff? Ang taong sumigaw ay ang unang taong nagbanggit ng makapangyarihan at paparating na negosyong ito na napakahiwaga sa parehong oras. At nakaupo lang sa tapat niya ang amo. Agad namang namutla ang babaeng nakaupo sa tabi ni Dayan. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Dayan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang pandinig. Sinabi lang niya na ang mga matataas na antas lamang ang nakakaalam tungkol sa Palmer Group. Sa huli, si Dayan ang nagpapatakbo ng negosyo. Mayroon bang sino man sa mundo na mas nakakakilala sa Palmer Group kaysa kay Dayan? Parang isang malupit na sampal sa mukha. Agad siyang namula dahil sa kabog ng puso niya, at nagmamadali siyang tumalikod. Pagkatapos ay nagpanggap siyang umiinom ng tsaa sa pag-asang maitago ang kanyang kakulaitan. Sa wakas ay naalala ng mga tao sa paligid ng Abril. Hindi ba pinakasalan ni April ang mga Palmer mula sa Greencliff? Kaya ang Palmer Group ay lumago sa antas na ito ngayon. So ang Palmer Group na nag-uudyok sa Starling City ay talagang kabilang sa iyong pamilya. April, nagkakamali ka na hindi magsalita tungkol dito. Lahat ay namamatay na malaman ang tungkol dito. Habang nagkukwentuhan sila, tumayo sila para lumapit kay April at nagpupumilit na magsalin ng alak para sa kanya. Tara, buhusan kita ng maiinom pagkatapos ng matagal na pagiging magkaklase. Napangiti si April. Itinaas niya ang baso at marahang itinapat sa kanyang labi habang ang kanyang kaklase ay umiinom sa isang lagok at nagpatuloy sa pagsasabing, iinuman ko ang akin, ngunit maaari mong tapusin ang sa iyo sa sarili mong bilis. Hay nako! Yan ang Palmer Group. Ang lahat ay interesado sa Palmer Group sa Greencliff at gustong malaman ang background nito dahil literal na ito ang mga headline sa buong araw. Pagkatapos ng labanan sa Hilaga, gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa mundo ng negosyo. Walang nag-iisip na si April ang magiging babaeng boss ng Palmer Group. Kabanata 1049. Masyado kayong mabait, lahat. Ang asawa ko at si Dayan ang mga nagtatrabaho sa kumpanya. Isa lang akong housewife, kaya wala akong alam. Hindi yun ang tamang paraan para sabihin ito. Sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay isang pambihirang babae. Nalaman ko lang na hindi ka pala ganon ka-simple sa university. Tama ako. Nabuhay ang kapaligiran sa hapag. Hindi kailangan ni Dayan ng pagpapakilala. Tumayo si Phyllis at medyo alanganin ang ngiti niya. Natuwa pa rin siya sa mga taong nambobola sa kanyang manugang. Pero hindi niya inaasahan na biglang nabaling kay April ang lahat ng atensyon. Ang Palmer Group. Alam niyang kasal na si April kay William at galing ito sa pangalawang klaseng pamilya sa isang maliit na bayan. Isa pa, nabalitaan niya na pagkatapos na baldado si William, hindi na nagustuhan ang kanyang pamilya. Kahit na sila ay gumawa ng ilang pag-unlad, hindi sila maaaring maging kahanga-hanga hanggang sa punto na alam ng lahat ang tungkol sa kanila, tama ba? April, bakit hindi natin ito narinig kanina? Tanong ni Philly na medyo nalilito sa baiti. Pamilya mo ba talaga ang Palmer Group sa Greencliff? Nanatiling tahimik si April ngunit lumingon kay Dayan. Pinutol ni Dayan ang paghabol at tinanong, Tita Phyllis, sa tingin mo ba ay may manggahas na magpanggap na Palmer Group? Tumigil sa pagsasalita si Phyllis. Ang kumpanya ay malaki, sikat, at sikat sa kapangyarihan nito. Kaya mahihirapan silang gayahin. Ngunit kailan biglang naging makapangyarihan si April, at ang pamilya Palmer?
Si Diane ay namamahala na ng ganoon kalaking kumpanya sa murang edad. Ayaw niyang aminin, ngunit naisip niya na ito ay isang kahangahangang gawa. Ang hapagkainan ay agad na nagiging mas buhay. Naging sentro ng atraksyon si April, at naging masigasig ang mga gustong matuto tungkol sa Palmer Group o partner sa kanila. Walang nakaisip na ang matangkad at makapangyarihan at hindi maabot na Palmer Group ay pag-aari nga pala ng isa nilang kaklase. Sa totoo lang, sila ay masyadong walang alam at walang pakialam na makipag-ugnayan. Habang pinapanood ni Ethan ang eksenang ito, tahimik siyang tumango sa sarili. Ang biyenan ko ay isang self-taught genius, sabi niya sa kanyang puso. Kapag nakuha na niya ang momentum, walang makakapigil sa kanya. Nagkaroon ng insight si Ethan sa mga matandang lalaki na nagpapakitang gilas. Pinagmasdan niya ang kanyang biyenan na kumilos sa isang malambot at banayad na paraan na hindi tila sinasadya. Napakagaling niya dito. Pinagmamasdan siya ni Phyllis habang tumatango siya bilang pagsang-ayon. Ang pagkadismaya sa mga mata ni Phyllis ay napalitan na naman ng kayabangan. Gaano man kabait si April o ang mga Palmer, nahanap na nila ang kanilang sarili bilang isang manugang na nagpakasal sa kanilang pamilya. Maaari bang ipaliwanag ni April ang nakakahiyang katotohanan ito? Nakakamangha si Diane, si April ang nagturo sa kanya. Malakas na sabi ni Phyllis pagkatapos niyang kunin ang mikropono, "Everyone, let's give her a round of applause for raising an amazing daughter. We should all learn from her." Nagkaroon ng palakpakan. Matanda man o bata, nagpalakpakan ang lahat. Kahit walang behemoth tulad ng Palmer Group sa likod nila, ang mga itsura at alindog lang ni April at Diane ang nararapat na palakpakan. Hindi ba dumating din ang asawa ni Diane? Bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol sa trabaho niya sa Palmer Group? Tanong ni Phyllis habang nakatingin kay Ethan. Sa isang iglap, nabaling ang lahat kay Ethan. Dahil napaka-extraordinary ni Diane, ang asawa ay maaaring maging pare-parehong pambihira. Naisip nila na siya ay dapat na anak ng isang mayamang tao na may parehong katayuan sa lipunan. Pero bago pa makapagsalita si Ethan ay tumawa muna si Royce. Baka sa mga mata niya ang pagkasuklam dahil mismong si Ethan ang nagsabi na wala siyang ginagawa sa ngayon at walang trabaho. Kabanata 1050. Hindi ba ibig sabihin nun ay nabubuhay siya sa pamilya Palmer? Anyway, nagpakasal siya sa pamilya. Nakatitig man sa kanya ang lahat, si Ethan ay ganap na hindi naapektuhan. Patuloy niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Wala akong posisyon sa Palmer Group kaya wala akong masyadong masasabi." How could that? Napakalaki na Palmer Group. Wala bang bagay sa'yo? Sabi ni Phyllis na nakangiti pa rin. Mahinhin kang binata. April, medyo mahiyain ang manugang mo. Siyempre, alam ni April kung ano ang ipinahihiwatig ni Phyllis. Wala talagang posisyon si Ethan sa Palmer Group. Sinulyapan ni April si Ethan at mahinahong sinabi, may ginagawa siyang mahalagang trabaho. Ang maliit na grupo ng Palmer ay hindi sapat para sa kanya. Hindi nagsisinungaling si April. Ang Palmer Group ay nilikha ni Ethan na random na kumukuha ng isang kabuuan ng pera upang gamutin si Diane. Tanging ang itim na card ni Ethan ang may kakayahang bumuo ng hindi mabilang na Palmer Groups. Bakit siya interesado? Ngunit hindi iyon ang narinig ni Phyllis at ng iba pa. "Tita Palmer, napakadaldal yata ng manugang mo," matigas na sabi ni Royce na nakangiti at umayos sa likod. So saang linya siya? Kung may pagkakataon, gusto ko siyang makatrabaho. Gusto niyang ipahiya si Ethan. Gusto niyang sabihin sa lahat na walang trabaho si Ethan at isa lang siyang may asawa sa pamilya ng kanyang asawa. Sandaling natigilan ang kapaligiran. Ang ilan sa kanila ay maaaring sabihin na si Phyllis at ang kanyang pamilya ay bastos, ngunit wala silang masyadong masabi dahil hindi nila kayang masaktan ang alinman sa pamilya. Nanatiling nakaupo si Ethan at mabagal na tumango bago bumaling kay Royce at sinabing, "Nagkataon lang, I'm involved in some mining." "O talaga?" Sagot ni Royce. Talagang kinikilig siya ngayon. Sa tingin ba ni Ethan ay kaya niyang maglaro ng bluff sa kanyang larangan ng kadalubhasaan? Saan tatagpuan ang iyong negosyo sa pagmimina? Ang Hilagang Kanluran ay ang pinakasikat na sona ng pagmimina sa buong bansa. Nagkataon lang. Marami akong kakilala sa kalakalan ng pagmimina sa Hilagang Kanluran, mahinahong sabi ni Ethan.
Ngunit hindi ko pa narinig ang tungkol sa pamilyang Fuller dati. Agad namang napangiti si Royce. Anong biro? Kilala ng lahat sa Stone Peak ang pamilyang Fuller. Sila ay isang napakagalang na pamilya, kahit sa buong Hilagang Kanluran. Pero talagang sinabi ni Ethan na hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila, kaya tiyak na nagsisinungaling siya at hindi niya alam kung anong posisyon mayroon ang Fuller family sa industriya ng pagmimina ng karbon. Mr. Hunt is starting to make me suspicious, masungit na sabi ni Royce. Kung hindi mo pa naririnig ang tungkol sa pamilyang Fuller, paano mo masasabing kilala mo ang napakaraming tao sa kalakalan sa Hilagang Kanluran? Magkano ang alam mo? Dahil lahat tayo ay nasa parehong kalakalan, walang saysay ang pagsisinungaling. Hindi kita lalaruin. Nagkibit balikat si Ethan at sinabing, hindi ako sigurado kung ilan ang kilala ko, kaya marahil ay dapat ko silang bilangin. Sabihin mo, bakit hindi ko pinapunta ang lahat para makita kung ilan ang eksakto. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag. Sabihin sa lahat na pumunta. Nasa Stone Peak Hotel ako. Iyon ay isang simpleng pangungusap. Nang matapos ni Ethan ang mga salitang ito, binaba na niya ang tawag. Ngumiti siya ng husto at sinabi kay Royce, sino ngayon ang pinuno ng pamilya Fuller? Naging pangit ang ekspresyon ni Royce. Paanong nagtanong ng ganyan si Ethan? Masyado siyang proud. Ho, hindi mahalaga kung sino siya ngayon, ngunit ang kanyang hinaharap ay nasa aking mga kamay, sabi niya habang mayabang na ibinuga ang kanyang dibdib. Tumango si Ethan, tama na yan. You're so amazing. Kaya mukhang makikilala ko pa ang head ng Fuller family dati. Kabanata 1051. Nandidiri si Roy sa pagiging mahinahon ni Ethan. Parang walang makakagulo kay Ethan. Kahit na napakaraming tao ang nag-aabang na makita ito ay ginawa itong katawa-tawa. Nakakagulat na hindi siya kinabahan. Sa tingin ba ng lalaking ito na nabubuhay sa pamilya ng kanyang asawa ay makakawala siya dito? Medyo awkward ang kapaligiran, ngunit walang nang-ahas na pakinisin ang mga bagay-bagay. Ngayon na ang mga bagay ay darating sa ito, kung sinubukan nilang mamagitin, makakasakit ito kay Royce at sa pamilyang Fuller. Pero kung hindi sila sumubok na tumulong, ay provoke nila si April at ang Palmer Group. Walang gustong sisihin sa anuman. May dilema na ekspresyon sa mukha ni Phyllis. Mga bata, hindi na kailangang makipagtalo sa mga ganyan. Kung sinabi ni Ethan na alam niya, alam niya. Nagmamadali niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, Royce, huwag kang pahirapan. Nay, nagkakamali ka. Hindi ako maliit. Gusto ko lang silang makilala, sabi ni Royce, dahil ang daming kilala ni Ethan sa Hilagang Kanluran, ang ilan sa kanila ay maaaring interesado na magtrabaho kasama ang Fullers. Lahat tayo ay mga kabataan dito, kaya walang dahilan para magtanim ng sama ng loob. Sinadya niyang tumingin kay Ethan habang naghihintay na makita siya pabalik. Gumawa pa siya ng isang tawag sa telepono upang tipunin ang lahat sa kalakalan sa Hilagang Kanluran. Sino siya sa tingin niya? Nag-overboard siya sa acting niya. Tanging ang pamilya Rugen ng Cliffdale ang gulugad ng Hilagang Kanluran. Ito ay isang kilalang pamilya na nagpatakbo ng minahan sa loob ng 3 henerasyon at maaaring ituring na ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa Hilagang Kanluran. Maging ang mga makapangyarihang pamilya sa hilagang bahagi ay kailangang sumuko sa kanila. Naisip ba ni Ethan na ang isang tawag sa telepono ay maaaring magpakita ng isang tulad ng pinuno ng pamilya Rugen dito? Hindi niya alam na muntik nang malaglag si Craig sa kinauupuan niya nang matanggap niya ang tawag ni Ethan ilang minuto ang nakalipas. Kahapon lang, nakatanggap si Craig ng bisita mula sa Hilaga. Ang kanyang mataas na katayuan ay natakot kay Craig kaya hindi siya makatulog buong gabi. Lalo na nang ang unang pangungusap na sinabi ng lalaki ay, dahil lang binigyan ka ng pagkakataon ng aking big boss, ay hindi nangangahulugang gagawin ko rin. Kung hindi mo ito gagawin, maaari kang makahanap ng isang libingan. Tinawag ng nakakatakot na lalaki si Ethan na big boss niya. Pakiramdam niya ay mapalad siya na ginawa niya ang tamang pagpipilian upang isuko ang mga ligaw na minahan at karamihan sa mga kita. Sa ganoong paraan, may iligtas niya ang pamilya Rugen at mabuhay. Matapos matanggap ang tawag ni Ethan, si Craig ay hindi nang ahas na mag-antala. Bilis.
Pumunta sa Stone Peak sa pinakamataas na bilis. Gayon din, sabihin sa lahat ng iba pang mahahalagang pamilya na sumugod sa Stone Peak ngayon. Ang sino mang masyadong mabagal ay makakabili ng sarili nilang kabaong. Habang nagsasalita siya, tumakbo siya. Ito ay halos 1 oras sa pamamagitan ng kotse mula Cliffdale sa Stone Peak kahit na ang trapiko. Hahayaan ba ni Craig si Ethan na hintayin siya ng 1 oras? Siguradong may death wish siya. Kasabay nito, ang lahat ng may-ari ng minahan sa Hilagang Kanluran ay kinabahan at alerto. Ano man ang kanilang ginagawa, itinigil nila ang kanilang trabaho at sumugod sa Stone Peak ng napakabilis. Alam ng lahat na dapat ay may isang pambihirang tao sa Stone Peak dahil hindi lang sumuko sa kanya ang pamilya Rugen, tila takot din sila sa kanya. Hindi sila bobo. Bilis. Bilis. Bilisan mo sa Stone Peak. Sa sobrang bilis. Where's our best driver? Sabihan mo siya mag-drive. Ihanda mo ang private jet. Pupunta ako dyan ngayon. Ang pinuno ng pamilyang Fuller, si Hayden Fuller, ay nadama na siya ang pinakamaswerteng tao dahil nasa Stone Peak na siya. Gayunpaman, naramdaman niyang siya ang dapat na mag-alala dahil nakakagulat ang suntok dito sa Stone Peak. Nagmamadali siyang nagsuot ng damit at tumalikod para umalis sa pintuan. Sana walang mangyari. Sana walang mangyari. Si Hayden Fuller ay likas na nagkaroon ng masamang pakiramdam. Bakit biglang lilito ang isang malaking shot sa isang maliit na lugar tulad ng Stone Peak? Bilang may-ari ng minahan ng karbon, hindi maihahambing ang kanyang negosyo sa mas malalaking negosyo na pag-aari ng mga pamilya tulad ng pamilya Rugan. Kabanata 1052. Si Hayden Fuller ay maaaring maging kasing mayabang sa Stone Peak gaya niya sa kayamanan dito. Ngunit para sa iba tulad ng pamilya Rugen, hindi siya isang malaking tycoon. Ngayon ang tunay na malaking kuha ay nasa Stone Peak at sinasabi sa lahat na pumunta rito. Kinabahan ito ng husto kay Hayden. Ngunit si Hayden Fuller ay walang oras na mag-alala. Mabilis siyang nagtungo sa kinaroroonan ni Ethan nang hindi naglakas loob na maghintay. Kasabay nito, medyo solemn na pa rin ang atmosphere sa hotel. Bagamat nakangiti pa rin ang lahat, nagkaroon ng konting usapan. Naisip lang nilang biro ang tawag ni Ethan sa telepono para tipunin ang lahat sa kalakalan ng pagmimina sa Hilagang Kanluran dito. Pagdating sa mga ganitong bagay, hindi kayang gawin ito ni Ethan o ng mga lokal na tao tulad ni Royce. Alam nilang ayaw ni Ethan na inaasar siya, kaya kusa siyang nagsinungaling. Sinubukan ng ilang matatanda na mamagitin at hayaan ang bagay na ito. Magkaklase silang lahat, kaya walang kwenta ang paggawa ng mga bagay na masyadong awkward sa isa't isa. Talagang nalampasan tayo ng mga kabataang ito. Talaga. Parehong pambihirang mga tao sa henerasyon nila sina Royce at Diane. Kailangan kong turuan ang anak ko sa kanila. Tama, April. Ang galing mo magpalaki ng anak mo, dapat i-share mo sa amin ang tips mo. Napansin ng ilang malalapit na kaibigan ni April ang hindi komportableng kapaligiran at nagsimula silang mag-usap. Gusto nilang ibaling ang atensyon ng lahat kay Ethan kay April. Pero ngumiti talaga si April. Diane is not that great, sabi ni April at napakatapat sa kanyang anak. I'll be happy as long as he can stop worrying me. Pero hindi na ako nag-aalala kay Ethan. I'm so relieved to have him. Nang marinig ng mga tao ang mga salitang ito, bahagyang nagulat sila. Bakit ibinabalik ni April ang usapan dito? Hindi ba niya alam na si Phyllis at ang kanyang manugang na babae ay malinaw na naghihintay na ipahiya sila ni Ethan? Tama si Tita Palmer. Alam ni Ethan ang napakaraming big shot sa Hilagang Kanluran, kaya dapat ay kamangha-mangha siya, dagdag ni Royce. Hindi ko kayang ikumpara sa kanya. Nakangiti siya habang nagsasali ng isang baso ng alak at tiningnan ang kanyang mamahaling relo para sa oras. Halos 30 minuto na ang lumipas. Nasaan na ang mga taong pinag-usapan ni Ethan? Bakit walang nagpakita kahit isang tao? Akmang tutuyin niya si Ethan, bumukas ang pinto ng hotel at biglang pumasok ang isang lalaki. Sa sobrang pag-aalala at pagmamadali niya ay agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat. May napunta ba sa maling lugar? Napalingon si Royce at nagulat siya. Ama! Hindi niya inaasahan na nandito si Hayden. Agad na napatayo si Royce na baka sa mukha ang excitement.
Pagkatapos ay mabilis siyang tumayo at naglakad patungo kay Hayden. Narito ang suporta. Dad, anong ginagawa mo dito? Halika, magpapakilala ako. Ngunit tuluyan na siyang hindi pinansin ni Hayden. Tumingin siya sa paligid at agad na bumaling ang mga mata niya kay Ethan. Talagang bumagay ito sa litratong nasa isip niya. Tinabi niya si Royce at mabilis na naglakad papunta kay Ethan. Pagkatapos ay pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at yumuko para salubungin siya, Mr. Hunt. Naglakas loob lang na tumingin sa sahig si Hayden at puno ng respeto ang boses niya, nalaman ko lang na nasa top of the rock si Mr. Hunt. Sorry for being a bad host. Pakiramdam ng lahat ay nagpanteng ang kanilang mga tainga. Ano ang narinig lang nila? Malinaw nilang narinig na tinawag ni Royce na ama si Hayden. Kaya't tumayo ang ilang matatanda at naghanda na magpakilala kay Hayden. Pero si Hayden. Nirerespeto talaga ni Hayden si Ethan. Napuno pa siya ng paghanga kay Ethan. Nagulat ang lahat at hindi nakapagsalita. Lalo na si Royce, parang sumabog ang ulo niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nananaginip siguro siya, diba? Kabanata 1053. Nang makita ni Royce na dumating ang kanyang ama, gusto niyang ipakita sa lahat. Pero hindi niya inaasahan na tuluyan na siyang hindi papansinin ni Hayden at diretsyong naglakad papunta kay Ethan. Bukod pa riyan, lalo pang natulala si Royce sa ugali ni Hayden. Bakit niya nirerespeto si Ethan? Dad. Bumuka ang bibig ni Royce ngunit hindi siya makalabas ng salita. Pakiramdam niya pati ang sarili niyang anit ay manhid na. Lahat ng tao sa paligid niya ay parehas na nagulat. Laking gulat ni Phyllis. Sa kanilang edad, nakikita nila na hindi lang magalang si Hayden. Nirerespeto niya si Ethan. Hindi ba't ang pamilyang Fuller ay lubos na iginagalang sa Stone Peak? Hindi ba't si Ethan ay isang manugang lamang na nabubuhay sa pamilya ng kanyang asawa? Sino ka? Bago pa man nila mahulaan ang relasyon ng Fuller family kay Ethan, nabigla silang lahat sa sinabi ni Ethan. Hindi man lang kilala ni Ethan si Hayden. Pero nirerespeto siya ni Hayden. Nakatayo doon si Royce na walang lakas ng loob na gumalaw. Pakiramdam niya ay napakagulo ng isip niya at hindi niya alam kung ito ba ay katotohanan o ilusyon lamang. Napabuntong hininga ang lahat at walang lakas ng loob na magsalita. Pero ngumiti si Hayden at hindi na inis dahil hindi naman siya kilala ni Ethan. Magalang siyang nagpatuloy, ang pangalan ko ay Hayden, at ang aking pamilya ay may-ari ng bahagi ng merkado ng karbon at mga minahan ng karbon sa Stone Peak. Oh! Simpleng acknowledgement lang ang ibinigay ni Ethan at hindi na nagsalita pa. Siya ay tila ganap na hindi interesado. Nagmimina lamang sila ng karbon, kaya nasa pinakamababang baitang ng industriya ng pagmimina. Ang mga minahan ng karbon ay nagdudulot ng maraming polusyon at kailangang linisin noon pa man. Hindi nagsalita si Ethan, kaya hindi rin naglakas loob na magsalita si Hayden. Patuloy siyang nakatayo doon nang may paggalang na hindi nangangahas na huminga ng napakalakas. Medyo naging kakaiba ang atmosphere sa hotel. Bago makapag-react ang mga tao, maraming tao ang pumasok sa pinto. Puno sila ng pawis, at pulang-pula ang kanilang mga mukha, na para bang tumakbo sila hanggang dito. Master Pangangaso. Nagtakbuhan silang lahat kay Ethan at mabilis na gumawa ng maayos na linya bago siya binati. Inangat ni Ethan ang ulo para sumulyap sa kanila at ngumuso. Iyan lang. Wala silang lakas ng loob na magsalita. Nang makita nila si Hayden ay agad silang tumabi sa kanya. Mr. Hunt, bakit mo kami hiniling na magkita? Natarante silang tumingin kay Hayden, ngunit marahang umiling si Hayden. Hindi niya alam. Bago ngayon, hindi pa niya nakikita ng personal si Ethan. Nakita lang niya ang kanyang mga larawan at narinig ang tungkol sa kanyang mga pagsasamantala. Mas lalong namutla si Royce. Ang mga taong dumating ay pawang may-ari ng minahan mula sa hilagang kanlurang rehiyon. Gayon din, lahat sila ay may mataas na katayuan sa lipunan at hindi mas masama kaysa sa pamilyang Fuller. Pero nang makita nila si Ethan, naging magalang silang lahat. Ano ang nangyayari? Tumingin sila kay Royce at gustong magtanong tungkol sa sitwasyon, ngunit si Royce ay parehong nalilito at walang ekspresyon. Gusto niyang tanungin si Hayden pero hindi siya naglakas loob na lumapit sa kanya ngayon.
Hindi nagtagal, dumami na ang mga tao na nagsimulang pumasok sa hotel. Pakiramdam ni Royce ay nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ang mga taong ito. Ang mga taong ito ay pawang mula sa industriya ng pagmimina sa Hilagang Kanluran. Ito ba ang mga taong naisip ni Ethan na kilala niya? Kasama na niya ng sarili niyang ama. Medyo mahina na ngayon ang mga paa ni Royce. At natigilan si Phyllis at ang iba pa. April, your daughter-in-law. May napalunok at hindi napigil ang magtanong. Marami siyang kakilala na magagaling na tao. Alam ng lahat sa Hilagang Kanluran ang mga mining tycoon na ito. Madalas silang lumalabas sa TV at sa balita, kaya madalas nila silang nakikita. Dati, bihira lang makakita ng kahit isa sa kanila ng personal. Pero napakarami sa kanila ang dumating ngayon na parang may industry meeting. Pero halatang nandito lang sila dahil tumawag si Ethan. Kabanata 54. Parami ng parami ang dumating. Sa isang sulyap, mahigit 20 sila. Lahat sila ay mahalagang tao sa Hilagang Kanlurang distrito. Humugat ng malalim na hininga si Phyllis na walang lakas ng loob na magsalita. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang sumulyap kay April, ngunit si April ay tahimik na nanatiling nakaupo na para bang nakasaksi siya ng maraming ganoong mga eksena at ganap na hindi nabigla. Ito ay ganap na baliw. Nakakita na ba si April ng ganito dati? Mr. Hunt, sabi ni Craig mula sa malayo. Mabilis siyang pumasok mula sa main entrance. Nang makita niyang nandito na ang lahat, napagtanto niyang siya na ang huling dumating at baka sa mukha niya ang takot. Mabilis siyang tumakbo palapit kay Ethan at sumaludaw habang sinasabi, pasensya na po. Nakabangga ako ng ilang roadworks habang pababa ako ng Cliffdale. Pasensya na po sa paghihintay ni Mr. Hunt. Naramdaman ni Royce na nanigas ang mukha niya. Tumatagal nang hindi bababa sa 40 minuto upang makarating dito mula sa Cliffdale sa pamamagitan ng kotse. Kahit na siya ay sumugod na parang baliw, malamang na makakarating siya sa loob ng 30 minuto. Dahil mabilis na nakarating si Craig dito, malamang na parang baliw ang takbo niya. At kailangan pa niyang humingi ng tawad kay Ethan. Biglang na-realize ni Royce na baka may problema siya. Tumingin siya kay Ethan, at si Ethan pala ay nakatingin sa kanya. The way Ethan looked at him made Royce's heart pound and an unpleasant feeling immediately burned in his heart. Nandito ba lahat? Tanong ni Ethan habang nakatingin kay Craig at sa iba pa. Ngumiti siya at sinabing, lahat, ito ang una nating pagkikita, ngunit narinig ko ang tungkol sa inyong lahat. Karangalan ko kayong makilala. Masyado kang mabait, Mr. Hunt. Ito ang aming karangalan. Mr. Hunt, maligayang pagdating sa Hilagang Kanluran. Mabilis na sumagot silang lahat kay Ethan. Tumayo pa si Craig sa mismong tapat ng parking lot na punong-puno ng respeto ang mukha at hindi nangangahas na magpakita ng kahit kay titing na panghahamak. Sa pagkakaintindi ko, 32 ang may-ari ng minahan sa Hilagang Kanluran, pero 29 lang dito, mahinahong sabi ni Ethan. Agad na umakyat si Craig at sinabi ko sa natitirang 3, pero hindi sila dumating. At nagpatuloy pa sila sa pag-iinsulto kay Ethan. Wala silang pakialam sa isang taong bago sa industriya. Siyempre hindi na nagsalita pa si Craig. Alam ng mga taong nakarinig sa nangyari na hindi ma-provoke si Ethan. Pero yung 3 tao, ayos lang. Gusto ko lang makilala lahat. Dahil hindi sila sumipot ngayon, bibisitahin ko sila ng personal. Nang marinig iyon, lahat sila ay namutla noong una, ngunit hindi nagtagal ay napahinga sila ng kaunti sa kanilang mga puso. Alam nilang tapos na silang 3. At kung hindi sila dumating sa oras ngayon, tapos na sila. Ito ang una nilang pagkikita ni Ethan, ngunit naramdaman nila ang nakakatakot na aura na nagmula sa binata na nakatayo sa kanilang harapan. Hindi nila mailagay ang kanilang daliri dito, ngunit ang pagtingin lamang sa ekspresyon ni Ethan habang sila ay nakatayo sa harap niya ay nagising ng napakabilis ng pangunahing takot sa kanilang mga puso. Nang matapos magsalita si Ethan, tumingin siya kay Royce at sinabing, Young Master Fuller, ito lang ang mga taong kilala ko sa Hilagang Kanluran. Walang lakas ng loob na magsalita si Royce. Natatakot siya. Nang marinig ni Hayden na sinabi ito ni Ethan kay Royce, bumilis ang tibok ng puso niya. Para siyang nakain lang ng patay na daga. Paanong ang batang ito?
Masaktan si Ethan. Ngayon sa tingin mo nagsisinungaling ako. Parang maiiyak si Royce. Kung alam niya kung gaano ka-impluwensya si Ethan, mas gugustuhin niya mamatay kaysa pumunta sa pulong na ito. Napangiti lang siya nang hindi mapakali nang walang lakas ng loob na magsalita. Nanginginig ang magkabilang paa niya na halos bumagsak siya sa sahig. Mr. Hunt. Gustong tulungan ni Hayden ang anak na magpaliwanag, ngunit sinulyapan siya ni Ethan at agad na tumahimik. I had everyone come here today just to introduce yourself, sabi ni Ethan sabay turo kay Royce. Nagpakilala ang lalaki dito bilang future head ng Fuller family, kaya hayaan mo na ipakilala ko rin siya sa inyong lahat. Kung may kailangan kayo, bibigyan ni Mr. Fuller dito ng pagkakataon ang lahat. Kabanata 1055. Nang matapos magsalita si Ethan, tumahimik ang mga tao. Gustong magpakamatay ni Roy sa pamamagitan ng paghampas ng ulo sa pader. Parehong manhid sina Hayden at Royce. Nakatayo sila doon na hindi sigurado kung magpapaliwanag o humingi ng tawad. Okay. Now that the introductions are over, you can get back to work. I don't want to detain you any further, mahinahong sabi ni Ethan. Oo, Mr. Hunt. Sabi ni Craig habang tumatango at inakay ang lahat palabas. Pumunta lang sila dito para tumayo sandali at makinig sa mga sinasabi ni Ethan. Wala na silang ibang ginagawa. Pero kahit ilang salita lang ang sinabi ni Ethan ay na-detect na nila ang matinding aura ng lalaking ito. Ang walang kapares na aura na taglay ni Ethan ay hindi ang uri na maaaring pekain. Sa pamamagitan pa lamang ng pag-upo roon, binigyan niya ang iba ng udyok na pagsilbihan siya. Kahit na ang ilang mga tao ay hindi sigurado o kahit na hinamak bago ito, hindi na sila nang ahas na magtanim ng mga pagdududa sa kanilang mga puso. Lalo na pagkatapos nilang makita ang isang tusong matandang fox na tulad ni Craig na napakagalang kay Ethan. Master Rugen. Mukhang balisa si Hayden habang nakatayo sa labas ng hotel at nagmamadaling tinawag si Craig. Magalang niyang sabi, Mr. Rugen, can you help? Magmakaawa kay Mr. Hunt sa Fuller family. Kung hindi niya napagtanto na ang kanyang nakakadismaya na anak ang nag-provoke kay Ethan, kung gayon maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pananatili sa industriyang ito. Napasulyap si Craig kay Hayden at Nishan, nakikiusap para sa awa. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang hilingin iyon? Ang pamilya Rugen mismo ay nasa mainit na sabaw. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ng lahat matapos marinig ito. Don't blame me for not reminding you. Some people can't be offended. Kung gusto mong mabuhay, dapat matalino ka. Sabi ni Craig. Hindi na siya nagtagal at mabilis na umalis. Si Ethan ay umalis sa rehiyong ito at biglang bumalik, kaya ito ay isang senyales na may mangyayari sa hilagang kanluran. Hindi tanga si Craig. Isinuko na niya ang dalawa sa kanyang ligaw na minahan, at habang ang iba ay sumuko na rin sa kanila, may mga tao pa rin na matigas ang ulo sa kanilang mga paraan. Halos maamoy niya ang nakakatakot na unos na namumuo sa hangin at naghihintay na ibato sa kanila. Pagkaalis ni Craig na balis ang umalis ay nagmamadali rin ang iba at nahuhulaan din nila kung ano ang mangyayari. Samantala, sa hotel. Tahimik na umupo doon si Ethan habang casual na kumakain ng merienda at umiinom. Ang mga taong kasama niya sa mesa ay hindi komportable sa kanilang mga upuan. Walang nangahas na magsalita. Maingat pa silang huminga. Ganun din sa mesa ng April. Iba na talaga ang tingin nila kay April ngayon. Kahit na si April ay nanay ni Diane, hindi nakakagulat kung paano siya ang biyena ni Ethan. April, sabi ni Phyllis pagkaraan ng mahabang panahon na may awkward na ngiti. Nakakamangha ang manugang mo. Ang galing niya. Para siyang medyo awkward at natakot pa. Nag-aalala siya sa masamang impresyon na ibinibigay niya kay Ethan, at nag-aalala siya na nagdulot ito ng mga problema para kay Royce at sa kanyang anak. Bigla siyang nagsisi. Bakit niya sisikapin na bigyang kasiyahan ang kanyang pakiramdam ng higit na kahusayan sa harap ng Abril? Walang kasiyahan sa lahat. Oo, nakakamangha talaga ang manugang ko. Sa pagkakataong ito, hindi na simple ang Abril. Sumulyap siya kay Ethan, pwede mo akong sumtan sa kahit anong paraan, pero hindi ka makakapagsalita ng masama sa manugang ko. Walang pakialam si Phyllis.
Masunurin siyang nakaupo roon habang magkadikit ang mga paa ng hindi nangangahas na gumalaw ng kalamnan. Ethan. Sabi ni April. Yes ma'am. Sabi ni Ethan na agad na tumayo at lumapit kay April. Walang bakas ng lamig na ipinakita niya kay Craig at sa iba pa noon. Ito ang mga kaklase ko at mga dating kaibigan at dinala kita dito ngayon para makilala sila. Dahil mas bata ka, dapat mong i-toast sila. Agad na tumayo ang buong mesa nang marinig ang mga salitang ito. Kabanata 1056. Ginawa lang ba ni April si Ethan toast? Siguradong nagbibiro si April. Hindi sila maglalakas loob na hayaan ang isang malaking pagbaril tulad ni Ethan na mag-ihaw sa kanila. Makiupo. Inunat ni Ethan ang kamay at kinawayan sila na maupo. Nagkatinginan ang lahat ng nasa mesa na kinakabahan at napaupo na lamang kapag may naunang umupo. Tito at tita. Ibinuhos ni Ethan ang sarili sa isang baso ng alak at naglakad ng isang ikot para ibuhos ang bawat isa sa kanila ng inumin habang sinabi niya, sinabi sa akin ng aking ina ang tungkol sa maraming mga kagiliw-giliw na bagay na nangyari noong siya ay isang mag-aaral at nagtapos siya na may napakaraming masasayang alaala. Sa kanyang mga alaala. Itinaas ni Ethan ang kanyang wine glass at agad namang sumunod ang lahat. Salamat sa pagbibigay mo sa aking ina ng magagandang alaala ng kanyang mga araw ng kolehiyo. Bilang isang mas bata, nais kong itaas ang isang toast sa inyong lahat. Pagkatapos ay naubos niya ang alak sa isang lagok. Ang bawat isa ay tumanggap ng kanilang toast at uminom ng hindi nag-iiwan ng isang patak. Sarap sa puso ni April. Ang toast ni Ethan ay agad na bumawi sa lahat ng kahihiyan na dinanas niya sa loob ng ilang dekada. Siya ay hindi isang walang kabuluhang tao, ngunit ang lahat ng mga reklamo, pambubuli, at pangungutya na dinanas niya sa kalahating buhay ay naging usap-usapan ng mga dati niyang kaklase. May nangahas pa bang magsalita ng masama tungkol sa kanya? May nag-iisip pa ba na biro siya? May nangahas pa bang kutsain siya? Ngayon ay may inggit lang sila sa kanya. Medyo naluluha si April, pero nanatili siyang matikas, at mas malambing niyang tiningnan si Ethan kaysa kanina. Kung anak niya lang talaga. Enough. I don't want to keep everyone chasing each other. Napangiti si Ethan. Hinawakan niya ang kamay ni Diane at bumalik sa kanilang upuan. Pagkatapos ay dahan-daang nabuhay ang hapag ni April. Ang lahat ng mga paksa ng kanilang pag-uusap ay umikot noong Abril habang sinimulan nilang alalahanin ang kanilang mga araw ng pag-aaral at pinag-uusapan ang lahat ng mga kagiliw-giliw na bagay na ginawa nila habang tumatawa paminsan-minsan. Ngunit nanatiling seryoso ang panig ni Ethan. Mr. Ethan. Ani Roy sa nanginginig na boses. Hinawakan niya ang kanyang wine glass gamit ang dalawang kamay at nakayuko sa halos 90 degree na anggulo. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba at takot na kahit ang kanyang ngiti ay matigas. I was too blind and arrogant, Mr. Hunt. Please don't sink to my level. Halos gusto na niyang umiyak. Kahit na kailangan niyang humingi ng tawad kay Ethan sa publiko, kailangan niyang magpakumbaba at gawin ito. Kung binigyan niya ng sapat na respeto si Ethan, baka bigyan siya ni Ethan ng pagkakataong mabuhay. Sinulyapan siya ni Ethan at mahinahong sinabi, sa tingin mo ba lulubog ako sa level mo? Nadurog ang puso ni Royce at hindi niya alam ang isasagot. Nanginginig agad sa takot ang kamay niyang nakahawak sa wine glass. Pagkatapos ay dinampot ni Ethan ang kanyang wine glass at marahang kinalampag ang wine glass ni Royce. Walang pangalawang pagkakataon. Pagkasabi noon ay ibinalik ni Ethan ang baso sa mesa at wala man lang balak uminom ng alak, ngunit sa sobrang tuwa ni Royce ay halos mapatalon siya sa hangin at nagmamadaling naubos ang inumin sa isang lagok. Salamat, Mr. Hunt. Salamat, Mr. Hunt. Kumalma kayong lahat. Napansin ni Ethan na parang na-freeze ang mga tao sa table niya at walang lakas ng loob na magsalita o kumilos. Iyon ay magiging masyadong boring para sa kanila ang kaganapan. Ipagpatuloy mo ang pag-inom at pag-uusap, kung hindi ay napaka-boring, tama. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang ilan sa mga mas madaldal ay maingat na nagsimulang makipag-chat. Ano man ang paksa, patuloy pa rin silang palihim na sumusulyap kay Ethan dahil sa takot na baka magkamali ang mga ito at madismaya. Pero hindi mapakali si Ethan sa kanila. Ang tanging inaalala niya ay pagkain. Miss, subukan mo tong isa, medyo masarap.
Huwag mo kainin yan, masyadong mataas ang calories. Tutulungan kita. Kumuha ng ilang mga larawan para sa alamat ng Fairbanks at tuksuhin siyang mamatay. Kabanata 1057. Si Ethan at ang iba ay lumabas ng hotel nang makita sila ng mga tao sa likuran nila. Hanggang doon na lang ang kailangan mo, nakangiting sabi ni April. I'm so glad we managed to catch up today. Tumigil ka sa lugar namin kapag nasa Greencliff ka. Oo. Talagang gagawin natin. April, ingat ka. Bigyan mo kami ng singsing pag-uwi namin. Diane, alagaan mo ang nanay mo. See you later. Pagkaraan ng ilang sandali ay ibinalik ni Ethan sina April at Diane. Nagpatuloy ang pagsikat ni April sa buong daan pabalik. Paminsan-minsan ay humahagalpak pa siya ng tawa ng walang dahilan. Paulit-ulit na tinignan siya ni Ethan at Diane sa rearview mirror. Hindi nila alam ang dahilan ng kanyang kaligayahan at hindi rin nila gustong magtanong. Ethan. Oo. May gusto ka bang ulam ngayon? Matututo akong magluto nito pagbalik ko. Nainggit agad si Diane nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Hindi ba't ipinagmalaki din niya ang kanyang ina ngayon? Lalong naging bias ang kanyang ina sa kanya. Isa pa, lalo siyang nagiging outspoken tungkol dito. Dati ay mas nag-iingat siya, ngunit ngayon ay ginawa na niya ito sa kanyang mukha. Wala ba siyang pakialam sa anak niya? Basta luto ni nanay, kakainin ko. Hindi ako mapili. Mabuting bata. Hindi umimik si Diane. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tingnan ang mga tiket sa eroplano at tiningnan ang kanyang balanse sa bangko habang iniisip kung tatakbo ba siya sa bahay o hindi. Pagkatapos ay naisip niya kung saan pupunta at kung gaano katagal ang kanyang mga pondo. Ganap na sinakop ni Ethan ang pamilyang ito. Buntong hininga, kung ganoon, uupo siya kay Ethan. Pinabalik ni Ethan sina April at Diane sa hotel para magpahinga. Balak niyang magtungo sa hardin para mamitis ng prutas at mag-enjoy sa kalikasan. Sa kabilang dulo. Habang nagmamadaling umuwi si Craig at pagdating sa pintuan, nakita niya ang kanyang mayordoma na nakatayo doon na balisang. Master, nakabalik ka na sa wakas. Sabi ng mayordomo. Halos maiyak siya habang mabilis na sinabi ng mahina, he's here. He's back. Nang marinig ito ni Craig ay naging maulap ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay mabilis siyang kumalma. Naiintindihan ko. Mag-ingat ka sa labas ng pinto. Huwag papasukin ng sino man ang tirahan ng Rugan. Pagkatapos ay agad siyang pumunta sa sala. Sa sala, casual na hinailan ni Winston ang isang upuan at naupo. Nainis siya at pinaglalaroan ang kanyang mga daliri. Mr. Winston. Nag-aalalang sabi ni Craig habang nagmamadaling lumapit at sumaludo. Sorry kung pinaghintay kita. Sorry. Medyo nagpanik siya. Bumalik na rito si Ethan at ganoon din si Winston. Dapat may seryosong nangyayari. It's fine. You're out to see Big Boss, kaya ayos lang kahit maghintay ako buong araw, mahinahong sabi ni Winston. Walang lakas ng loob na magsalita si Craig. Alam na alam niya ang pagkakakilanlan ni Winston. Pwedeng pumunta si Winston kahit saan niya gusto, kahit sa North. Ano man ang legal at illegal na mga lupon, kakaunti ang nang ahas na saktan si Winston. Pero ang tawag niya kay Ethan ay Big Boss niya. Hindi na kailangang hulaan ni Craig kung ano klaseng lalaki si Ethan. Nakatanggap lang ako ng balita na mayroon pang 4 na ilegal na minahan sa lugar na ito na pag-aari ng 3 tao. Totoo ba iyon? Diretsong tanong ni Winston. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti kay Craig. Oo, tama na, sabi ni Craig nang hindi nangangahas na itago ang anumang impormasyon. Dahil binalaan na niya ang 3 taong iyon, natural na walang saysay ang pagsira sa kinabukasan ng pamilya Rugan sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga personal na benepisyo ng ibang tao. Good. May proof ka ba? Oo, payag ako. Determinado na sabi ni Craig. Alam ko kung nasaan sila. Very good, malaki ang kontribusyon mo. Napangiti si Winston sa kanyang baba at sinabing, Mr. Rugan, nadiskubre ko na medyo matalino ka. Akala ko mamamatay ka na ngayon, pero dahil tama ang desisyon mo, may pagkakataon ang pamilya Rugan ngayon. Kabanata 1058. Nang marinig ni Craig ang mga salita ni Winston, mabilis siyang yumuko at sinabing, no.
It's all thanks to Mr. Winston that we got the chance. Sumilip si Winston sa paligid at sadyang nagtago ng mukha habang hinihinaan ang volume. Let me tell you a secret. Ang tensyon sa kanyang mukha ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Craig. Magsisimula na ang isang malaking operasyon. Pakiramdam ni Craig ay tinamaan siya ng kidlat. Major operation. Nai-imagine niya kung ano ang ibig sabihin ng big shot na tulad ni Winston noong sinabi niyang napakalaki ng operasyon. Siguradong magdudulot ito ng malalaking pagyanig sa buong hilagang kanlurang industriya ng pagmimina. See how nice I am to you. I came all the way from the north just to give you confidential information. So how are you going to thank me? Napalunok si Craig. Agad niya sinabing may paggalang, lahat ng susunod na henerasyon ng pamilya Rugen ay susunod sa hiling ni Mr. Hunt. Gagawin lang namin ang tama at hindi na kami muling kikilos para sa pansariling interes. Kung gagawin namin ang isang bagay na hindi nagustuhan ni Mr. Hunt, baka pinarusahan ng Diyos ang pamilya Rugen sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng mga inapo natin. Hindi napigilan ni Winston na matawa. Ang mga panata ay lubhang kawili-wili. Walang tigil niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, hindi na kailangang kabahan. Kung talagang nagkamali ka, hindi na kailangang maghintay na patayin ka ng mga Diyos. Kung ipagkanulo mo ang pagkakataong ibinigay sa iyo ng aking big boss, ako mismo ay halika at patayin kayong lahat. Sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, agad na bumagsak ang ekspresyon ni Winston at isang nakakatakot na nakamamatay na aura ang napuno ng hangin. Pakiramdam ni Craig ay nahulog siya sa isang napakalalim na hukay. Naging malamig ang hangin sa paligid at hindi niya maiwasang manginig. Walang sapat na insight si Craig para maintindihan ang mood swings ni Winston. Ang pamilya Rugen ay hindi maglalakas loob na gawin ang bagay na iyon. Sabi ni Craig sabay hampas sa sahig. Nakita niya ang lahat ng uri ng tao at maraming mahahalagang tao. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong may ugali na kasing gulo ni Winston. Walang sino man sa legal na kapaligiran ang kasing karanasan ni Winston pagdating sa pamumuno sa isang mabait at malakas na paraan. I'm looking forward to it. Bumalik ang ngiti ni Winston. Pagkatapos ay kumuha siya ng orange sa mesa at sinimulan itong balatan. Okay. Nasabi ko na lahat ng dapat sabihin. After that, umalis na siya. Ngunit patuloy na lumuhad si Craig doon at takot na kumilos. Dahan-dahan lang tumayo si Craig nang tuluyang mawala ang mga yabag ni Winston. Noon, basang-basa na ng pawis ang katawan niya. Isang Winston lang ay sapat na para mapuksa ang pamilya Rugen. Paano si Ethan? Major surgery. Sabi ni Craig habang huminga ng malalim. Ang hilagang kanluran ay papasok sa isang magulong panahon. Ang sakim ay kailangang magbayad ng halaga. At ito ay magiging mas dakila kaysa sa buhay. Bigla siyang nakaramdam ng swerte na nasayang niya ang lahat ng dapat niyang gawin sa nakalipas na 2 araw. Sa pagputol ng kanyang braso, nailigtas niya ang kanyang sarili. Malabo na naramdaman ni Craig na ginagawa ito ni Ethan hindi lamang para linisin ang industriya ng pagmimina sa hilagang kanluran. Pakiramdam niya ay mas palihim ang ginagawa ni Ethan, ngunit hindi niya talaga makita kung ano iyon. Nakatayo si Ethan sa balcony at nakikinig sa ulat ni Winston sa kanya. Binigyan niya pa si Winston ng ilang tagubilin at ibinaba ang tawag. I can't continue to be passive. I don't like it, sabi ni Ethan habang nakatingin sa malayo. Sa pagkakataong ito, dapat sundin ang kamahalan ng aking pangunguna sa laro. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang sila ay puno ng pagpatay. Pareho silang matalas at kasing lalim ng Milky Way. All this time, hinahabol niya ang His Majesty and the Hidden Sect. Habang nangyayari ito, naramdaman ni Ethan na siya ay palaging isang hakbang sa likod. Dahil matagal na nilang ginagawa ito, walang masama kung subukan. Checkmate His Majesty minsan lang. Kabanata 1059. Tumawag lang si Winston para iulat na natuklasan niya ang pagkakaroon ng Hidden Sect sa ibang bansa. Itinago talaga ng Hidden Sect ang mga bagay-bagay. Wala silang iniwan na pahiwatig sa loob man o sa ibang bansa. Parang gusto talaga nila ng technique manuals. Habang ginagawa nila, mas dapat maging maingat si Ethan.
Habang ang lahat ng siyam na pahina ay natuklasan at ang mapa ay na-decipher, ang mga bagay ay magiging mas komplikado. Hindi style ni Ethan ang pagiging passive. Gusto niyang magkusa. Mula sa pagbabalik niya sa hilagang kanluran, naitakda na niya ang laro at ngayon ay naghihintay na ang isda na kumuha ng pain. Si Ethan ay mukhang medyo kalmado at tila ganap na hindi apektado sa kanyang puso. Dinala niya sina Dayan at April sa taniman para mamitis ng prutas sa hapon. Nagpalipis sila ng hapon malapit sa kalikasan. Pakiramdam ni Ethan ay sulit ang lahat nang makita niya silang masayang nagpapahinga. Matapos magsaya buong araw, nagbalik ang tatlo ng sariwang prutas habang lumilipad sila pabalik sa Green Cliff. Pagkatapos ng magandang idlip sa flight, napuno ng enerhiya ang mag-ina nang makababa sila sa eroplano. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Ethan sa pag-iisip kung gaano kalakas ang mga babae. Si Ethan ay lubos na naniniwala na ang mga alamat ng Fairbanks ay lumalabas saan man mayroong masasarap na pagkain. Habang kumakain sila sa hotel, kinuha ni Dayan ang ilang mga larawan ng kumalat at ipinadala ito kay Jenny. Nag-post din si April ng ilang larawan ng sariwang prutas na kanilang napites. Kaya kahit nag-aral si Jenny sa Fairbanks University, hindi niya talaga kayang pigilan ang mga larawang ito. Bago pa man magbakasyon ay nag-apply na siya ng leave at tumakbo hanggang sa bahay ni Palmer. Bakit hindi mo ako yayain kapag may masarap na pagkain at masaya? Halos mangiyak-ngiyak na sabi ni Jenny. May respeto ka pa ba sa alamat ng Fairbanks? Kumain siya ng merienda at prutas habang nakatingin kay Ethan na galit at nagrereklamo. Kung gayon, huwag ka nang bumalik sa paaralan. Iritadong sabi ni Ethan. O sasabihin ko sa papa mo na ayaw mong mag-aral at magplanong magpakasal. How dare you? Agad na pinandilatan ni Jenny si Ethan. Bigla niyang na-realize na hindi nararapat ang tono niya dahil si Ethan ang gumawa ng palayaw niya bilang Legend of Fairbanks, kaya pinalambot niya ang tono niya. Ate! Paano ang isang malawak na pag-iisip na tulad mo ay nahihirapang isumbong ako kay ama? Sabi ni Jenny habang hila-hila ang mga salita niya na halos pakyut siya. Patuloy na ikinaway ni Ethan ang kanyang mga kamay at tumanggi na bilhin ang kanyang aksyon. I'm a very petty guy. Diana. Tumalikod si Jenny at tumakbo papunta kay Dayan at hinawakan ang braso niya habang nakakaawang sabi, binubuli ako ni ate. Bakit wala kang magawa? Nakangiting silyapan ni Dayan si Ethan. Hindi siya mapakali sa isang hanggal na batang katulad mo. Nang makita ni Jenny na niloloko si Ethan ay hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Siya ay malinaw na isang hari, ngunit sa harap ni Dayan, wala siyang kahit katiting na aura ng isang hari. Siya ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya, ang Fairbanks legend. Alam niyang kung susunod siya sa likod ni Dayan ay wala nang magagawa si Ethan. Dayan, hindi pa ba kayo nag-honeymoon? Habang kinakain ni Jenny ang prutas, kinusot niya ang malalaki at mabilog niyang mga mata at sinabing, narinig kong magandang panahon ito para pumunta sa South Island. Bakit hindi kayo pumunta at magpahinga? Nang marinig ni Dayan ang mga katagang ito ay agad siyang umiling. Maraming trabaho pa ang naghihintay sa akin sa opisina. Saan ako hahanap ng oras para magsaya? Pero medyo namula siya sa salitang honeymoon. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Ethan. Maraming tao ang nagsasabi na ang pagpunta sa isang honeymoon ay ang panahon kung saan ang mga mag-asawa ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ng mas matindi at pinapataas ang pagkakataong mabuntis dahil maaari silang magpahinga at magpasaya sa kanilang sarili sa panahong ito. Kabanata 1060. Naintindihan naman agad ni Ethan ang ibig sabihin ng tingin ni Dayan. Yes, we are planning to go on our honeymoon, sagot ni Ethan. Hindi naman masama ang South Island, dun tayo. Ha! Nagulat si Dayan. Hindi yun ang ibig niyang sabihin nang tumingin siya kay Ethan. Paano siya makakahanap ng oras para umalis ngayon? Hinding-hindi ka makakatapos sa pagkakakitaan at palaging walang katapusang trabaho, mahinahong sabi ni Ethan. You also have to have work-life balance. Matagal na tayong kasal, kaya we had to go on our honeymoon. South Island. Tahimik niyang binasa ang pangalan sa kanyang puso. Ang alamat ng Fairbanks ay walang alinlangan na sapat na matalino upang makita ang kanyang plano. Hindi masama sa lahat.
Hindi niya ito pinakain sa lahat ng oras na ito nang walang kabuluhan. Ethan, pero ang kumpanya. Maraming tao sa kumpanya, kaya magiging maayos din ang lahat. Tsaka sa amin din ang South Island. Kailangan mo ring bantayan. Alam niyang hindi mapigilan ni Diane ang pag-iisip tungkol sa trabaho, kaya't sinabi niya, hindi ba magandang pumatay ng 2 ibon sa isang bato sa pamamagitan ng pagpunta sa South Island para sa ating honeymoon. Nang marinig ni Diane na pwede pa siyang magtrabaho ng sabay, tumango siya. Talagang inaabangan niya ito. Ano kaya ang mangyayari kung pupunta siya sa honeymoon nila ni Ethan? Naisip niya ang ilang malalambot na eksenang nabasa niya sa mga romance novel at bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya dito. I'll make a plan, sabi ni Ethan bago lumabas. Agad namang tumakbo si Jenny papunta kay Diane para yakapin ang bewang niya at sinimulang ibenta ang sarili. Diane. Napakagandang lugar ng South Island, di ba? I'm sure you need to take lot of photos to record your beautiful moments, right? Ay ako ay isang mataas na kwalipikadong profesional na photographer. Nagmamakaawa si Jenny sa kanyang mga mata at sinabing, Diane, ihatid mo ako. I promise not to get in your way. I'll just be there to carry your bags. Niyugyug niya si Diane kaya walang tigil ang tawa ni Diane. Batid niya kung gaano kahilig magsaya ang babaeng ito. Kung pumayag ang bayaw mo, pwede kang sumama. Namula si Diane. Hindi niya alam kung ano ang gagawin nila sa kanilang honeymoon, at masama kung magdala sila ng third wheel na maaaring makaapekto sa kanilang intimate activities. Diana. Walang pakialam si Jenny at agad na humagulgol sa abot ng kanyang makakaya. Niyakap niya ang braso ni Diane at tumanggi siyang bumitaw na parabang isang tamad. Pinagpatuloy niya ang pang-aasar kay Diane hanggang sa sumuko si Diane at sinabing, okay, isasama ka namin. Pero kapag tapos na tayo sa bakasyon, kailangan mo munang bumalik. Bawal kang mag-cut ng klase. Hinawakan ni Jenny ang mukha ni Diane at hinalikan. Then he said, thank you, Diane. You are the prettiest, kindest, most generous, most charming, sexiest. No wonder 9 love sa'yo ang hipag ko. Hindi narinig ni Ethan ang alinman sa mga adjectives na ito na nakalista kay Jenny. Ang pagmamahal niya kay Diane ay hindi ganoon kakomplikado, ngunit hindi ito ganoon kadali para ipaliwanag din ito ng ilang salita. Sa bungalow sa tabi ng pinto, si Sean ay nagbungkal ng lupa at lumikha ng isang lugar ng pagsasanay. Nagtayo pa siya ng isang pavilion sa tabi nito, kung saan maaari siyang makipag-chat at uminom ng tsaa kasama si William kahit kailan nila gusto. Nang makita niyang naglalakad si Ethan para hanapin siya, gustong i-lock agad ni Sean ang pinto. Anong gusto mo ngayon? Kumunat ang noo niya at pakiramdam niya ay pumasok siya sa bitag ni Ethan. Isang bagay ang linlangan ang kanya anak na babae na magtrabaho para kay Ethan. Pero ngayon, kinausap pa ni Ethan ang kanyang sarili na pumunta sa Greencliff. Kahit na ang saya-saya niya rito at naging maayos ang pakikitungo niya sa mga Palmer, pero nang maisip niya ang pilyong ngiti sa mukha ni Ethan, pakiramdam ni Sean ay parang niloko siya. Naku, may good news ako kay Uncle Clark. Ngumiti si Ethan at sinabing, plano ng Star Entertainment na dagdagan ang puhunan, kaya ipapakat namin si Victoria para lumipat sa International Circle. Magiging global star na siya. Bilang ama ni Victoria, dapat ipagmalaki mo siya. Pero walang pakialam si Sean. Dahil ito ang kumpanya ni Ethan, ang kailangan lang ay isang salita mula sa kanya para maalaga ng mabuti si Victoria. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Agad na sabi ni Sean. Salamat po at sinamahan niyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.